ay yung pagkaunawa kung sino ka ngayon kay Kristo. No? Kapag tinanggap mo si Kristo, siyempre nasa sa'yo na si Jesus. Anong meron ka ngayon? Ha? Meron kang? Anong siya? Di ba? Anong meron ka ngayon kapag nasa iyo si Kristo? Ang buhay na walang hanggan. Ano pa? Magkaroon ka ng takot sa Panginoon. Yung mga kasalanan mo, ano? Yung nangyari sa kasalanan mo? Hindi lang nababawasan. Tinatanggal ni Lord. Di ba? Dito sa tatalakayin natin, malalaman natin dito kung ano yung nangyari sa atin kapag tayo ay na kay Kristo. So, unang-una, kapag ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay nakatanggap ng kapatawaran sa iyong kasalanan. Ikaw ay nalinis. No? Sabi nga dito, no? Na ang kanila'y, nasa kanila'y meron tayo ng kapatawaran sa pamamagitan ng kanyang dugo. Dahil sa dugo ni Kristo, tayo ay napatawad at nalinis sa ating mga kasalanan. No? Upang sila ay makatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan, na tayo ay kasamang pinapaging paral sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. So, ang pananalig natin sa Panginoon ang naging daan para tayo ay malinis. Sabi nga dito, no, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya tayo papatawarin sa ating mga kasalanan. Siyempre, hindi pa naman tayo perfecto eh. Lahat tayo dito nagkakasala pa. Nagkakamali pa. Pero kung ikukumpisan mo, ihingi mo yung tawad, yung kasalanan mo, anong gagawin sa'yo ng Panginoon? Patatawarin ka. Amen. Amen. Yan ang una. Tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan. Pangalawa, ikaw rin ay tagapagmana. Tagapagmana. Di ba yung mga mayayaman, pagka namatay yung kanilang mga magulang, meron silang mamanahin. Di ba? Pag mayaman. Pero tayo, mga nanampalataya kay Kristo, kapag tayo ay mayroon takot sa Kanya, may pananampalataya sa Kanya, mamanahin natin yung buhay na walang hanggan. No? So, at kung ang anak nga ay tagapagmana ng Diyos, na at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung ikaw man ay, kung ang iyong magulang ay wala ganong kayamanan na ibibigay sa iyo, pero ang Diyos, meron siyang regalo sa iyo, mamanahin mo. At pag ikaw ay anak ng Diyos. No? Magpasalamat tayo sa Ama na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi tayo sa mga banal na kaliwanagan. Pangatlo, hindi lang tayo nagkaroon ng kayamanan sa langit, nagkaroon din tayo ng relasyon sa Diyos. Tayo ay naging anak ng Diyos. Di ba sabi ko nga sa inyo, lahat ng tao nilikha ng Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Lahat ng tao nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat anak ng Diyos. Dalawa lang yan eh. Kung hindi ka anak ng Diyos, kanino pang anak? Dalawa lang, di ba? So lahat na nakipag-isa kay Kristo ay binigyang karapatan maging anak ng Diyos. Magiging anak ka lang ng Diyos kapag ikaw ay nakipag-isa sa Kanya. Amen? Amen. Pero kung hindi mo siya tatanggapin, hindi mo siya pagtitiwalaan, hindi mo siya sasampalatayan, hindi ka magiging anak ng Diyos. Mananatili sa iyo ang galit at puot ng Diyos.
Yan. Pang-apat, hindi ka na naging anak ng Diyos, ikaw ay tumanggap na makalangit na mamamayan. Actually, dito sa lupa, ang buhay natin is temporary lang. Temporary. Pag sinabi mong temporary, ano yung ibig sabihin nun? Parang hirap lang po. Ayun. Parang hiram lang. O pang-samantala lang. Kasi hindi habang panahon, mabubuhay tayo. May panahon ng pagsilang at may panahon ng pagpamatay. Pag namatay tayo, saan pupunta itong ating katawan? Babalik sa lupa. Di ba? Kasi nanggaling tayo sa lupa, pag namatay tayo, babalik tayo sa lupa. Pero yung kaluluwa at saka yung espiritu mo, saan pupunta? Di ba? Depende. Kapag ang tao ay walang relasyon sa Diyos, walang pananalig sa Diyos, hindi siya pupunta sa langit. No? Hindi niya mararanasan yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay sa langit. Mula doon ay hinihintay natin ang tagapagligtas ng ating Panginoon. Kaya dito sa lupa, para tayong strangers. Para tayong dumadaan lang dito. Kasi ang buhay natin dito sa lupa is temporary lang, maiksi lang. Di ba yung mga tao ngayon, nabubuhay na lang ng 60, 70. Bibira na yung maabot ng 100. Dalang na madalang. Kaya pagka umabot ka ng 100, meron kang 100,000 sa gobyerno. Kaso lang, pagka inabot mo na yung ganong edad, hindi mo na mararanasan yung sarap kasi matanda ka na eh. Baka yung mata mo nun, malabo na. Di ba? Kaya ang buhay ng tao ngayon, nasa 70, 80. Bonus na lang pag umabot ka ng 90. Kilala niyo si Gloria Romero. Opo. Di ba? Kakamatay niya lang ba? Ilang taon siya nung namatay? 90? 91. Oh, bonus na yun, di ba? Nakakot siya ng ganun edad. Yung mga kasabay niyang artista, halos namatay na. Yan. Si Erap na lang ang medyo matibay mo. Di ba? Saka ibang artista. Pero yung iba, namatay na. So, ibig sabihin, ang buhay natin dito ay pangsamantala lang. Ang tunay na buhay natin ay doon sa langit. Kasi sa langit, buhay na walang hanggan. Gano'ng katagal yung buhay na walang hanggan? Walang katapusan. Di ba? Meron ang kanta hanggang sa dulo na walang hanggan. Walang dulo, di ba? Sabi nga nila, itong room na to, kahit dapat punuin mo ng 0, 0, halimbawa, magbigay ka ng 1, tapos 0, 0, 0, 0. Kahit buuin mo ng 0 to, may hangganan pa rin. Pero yung buhay na binibigay ng Diyos, walang hanggan. Ano gusto mo? Mabuhay dito, mabuhay sa langit? Buhay sa langit. Sa langit, kaya kailangan magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Amen? Amen po. Anong hanggang na tayo? Number 5. Kapag ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay isa ng bagong nilalang. Ibig sabihin, yung mga bad attitude mo, yung mga hindi mo magandang ginagawa, binabago mo na. Kasi na kay Kristo ka na. Yung Holy Spirit, nasa iyo na. Yung masamang espiritu, lumayas na. Di ba? Kaya yun, ang lahat na nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, siya ay bago na. Kaya ang isang tao, kapag hindi siya nakipag-isa kay Kristo, mananatili sa kanya yung kasalanan. Kasi nasa kanya yung masamang espiritu eh. Pero kapag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, doon palang babaguhin ng Diyos yung buhay natin. Kasi yung Holy Spirit,
nananahan sa atin. Sabi nga ng Biblia, itong katawan natin ay templo ng banal na Espiritu. Nananahan sa atin yung Holy Spirit. Kaya meron kang conviction, di ba? Nung topic natin nung nakaraan. Nakukonsensya ka pagka gumagawa ka ng kasalanan. Kasi yung Holy Spirit na sa'yo. Nagigrieve siya. Nalulungkot siya kapag nagkakasala ka. Di ba? Kaya yung Holy Spirit nagpapaalala sa'yo, ay mali yung ginawa mo, magsisisi na ako. Ayun, dahil ikaw ay isa ng bagong nilalang. Pag-anim, siyempre, kapag ikaw ay nakikristo, ligtas ka. Ligtas ka. Kung sakali mamatay tayo, saan tayo pupunta? Sa langit. Bakit? Bakit tayo pupunta sa langit? Kasi po, nandun po. Ha? Wala akong puso. Ano pa? Bakit tayo pupunta sa langit? Bakit tayo ligtas? Gumagawa ng mabuti. Ano pa? Nagsisisi sa kasalanan. Nagsisi tayo ng ating kasalanan. Naligtas tayo nang tayo ay sumampalataya. Di ba sabi ko nga sa inyo, gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Tayo yun. Kaya binigay niya kanyang bugtong na anak. Sino yun? Si Jesus. Upang ang sino man sumampalataya kay Jesus ay hindi mapapahamak, hindi pupunta ng impyerno, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang dahilan kung bakit tayo naligtas. Nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon. Hindi nagkaroon ng relihiyon, kasi relihiyon hindi naman makapagliligtas. Kahit anong relihiyon ang pasupit mo, kung wala kang relasyon sa Diyos, wala kang pagbabago, wala rin. Kaya kailangan relasyon. Para palataya, para nalig sa ating Panginoon. Pagpito, yun nga sabi ko, kapag ikaw ay nakikristo, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Mahalaga yun, na tayo ay may buhay na walang hanggan. Pangwalo, ikaw ay naging matuwid. Sa English, ikaw ay naging righteous sa harapan ni Jesus. Kasi nung sumampalataya ka kay Jesus, tinanggap mo siya bilang Panginoon ng tagapagligtas mo, lahat ng kasalanan mo, nininis niya na, inako niya na. Di ba nung namatay siya sa krus, lahat ng ating kasalanan ay kanyang inako. Inako. Sabi nga dito, yung hindi nakakilala ng kasalanan ay kanilang inaring may sala dahil upang tayo maging kanya sa katwiran. Dahil kay Kristo, dahil sa ginawa ni Kristo, tayo ay naging matuwid. Righteous sa ating Panginoon. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Hindi dahil sa sarili nating pagsusumikap. Kundi dahil sa grasya at biyaya ng Panginoon. Tayo ay naging matuwid. Number 9. Sampu lang ito. No? Number 9, ikaw ay pinili ng Diyos. Pinili. Sabi dito, hindi kayo ang pumili sa akin. Sabi ni Jesus, ako ang pumili sa inyo. Hinira ko kayo upang kayo ay bumayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anuman hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo. Amen? Amen. Pinili ka ng Diyos. Hindi aksidente na ikaw ay napunta rito. Kasi wala namang aksidente sa Diyos eh. Lahat ng bagay, niloob ng Diyos. Kalooban ng Diyos na kayo ay makakilala sa Kanya. Kasi kayo ay pinili ng Diyos. Para kayo ay maligtas. Pero hindi lahat ng pinili tumatanggap. Kasi yung iba, nire-reject si Jesus. Di ba? Kaya mo ng salita niya, ay, hindi ko kailangan ng Jesus mo kasi mayaman na ako, sikat na ako, kilala na ako. Kaya sa iba mo na lang i-share yung Jesus mo. Kaya paglipas ng araw, namatay siya.
Meron ng isang mayaman. Meron siyang negosyo. Maliit lang yung bodega niya. Dahil sa sipag at tiyaga niya, lumaki yung bodega. Dumoble. Kaya ang sabi niya, yan, marami na akong pera, malaki na yung bodega ko. Ang gagawin ko, magsasaya na lang ako. Mag-ano lang ako, mag-vision na lang ako. Ganyan. Eh sabi ng Panginoon, nakita ni Lord yung motibo niya, mali. Sabi niya, ngayon din, kukunin ko ang iyong buhay. O saan na mapupunta ngayon yung kayamanan niya? Wala na po. Wala, di ba? Pero po, kapta na po. Hindi naman niya madadala yung kayamanan niya eh. Di ba? Opo. Kaya sabi sa atin ng Panginoon, huwag tayo masyadong mag-focus dito sa mga bagay sa mundo. Kasi yung mga bagay dito sa mundo ay temporary lang. Amen? Amen. Kaya mag-focus din tayo yung mga bagay na makalaki. Lastly, kaya ikaw ay na kay Kristo ngayon, ikaw ngayon ay ang kanyang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ibig sabihin, ang iyong pangalan nakatala sa aklat ng buhay. Halimbawa, nung sinurrender mo yung buhay mo sa Panginoon, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ko. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Ikaw na po ang maghari sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Kung ginawa mo yon, nanali ka ng taos-puso, ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ibig pa lang sabihin, dun sa langit, merong class record. Ako parang ano po. Oo. Lahat ng mga... Parang dadas po. Oo. Lahat ng mga tumanggap kay Jesus Christ, susulat yung pangalan. Ibig sabihin, sila ay accepted. Meron na silang kasiguraduhan na pupunta sila sa langit. Yung mga nagre-reject, yung mga hindi naniniwala kay Jesus Christ, wala, hindi susulat yung pangalan mo. Di ba? Kaya tayo, habang tayo ay nabubuhay, kailangan magsumikap tayo. Para yung pangalan natin na nakasulat ay hindi mabura. Pwede pa lang mabura. Pagka ikaw ay tumalikod at bumalik sa kasalanan. Di ba? Halimbawa, nalaman mo na yung katotohanan. Nagbago ka. Pero dahil sa mga problema, sa mga tukso, bumalik ka. O, balik ka uli sa kasalanan. Yung Holy Spirit nagpapaalala sa iyo, huwag mo nang gawin yan, masama yan, mapapahamak ka. Pero matigas ang ulo mo, tuloy-tuloy ka pa rin. Hindi mo binibigyang halaga yung paalala ng salita ng Diyos. Hindi mo binibigyan ng paalala ng iyong kapatid. Kaya nung nangyari sa iyo, napahamak. Hindi tayo ginawa ng Diyos na robot. Alam niyo yung robot? Di ba dati may laruan ng robot, yung disusi? Pagka sinusi mo siya, aandar siya. Pero pag hindi mo siya sinusi, hindi mo siya kinukontrol, hindi siya aandar. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka robot. Meron kang kalayaan. Meron kang kalayaan kung anong gusto mong piliin. Pwede kang dumaan sa mabuti, pwede kang dumaan sa masama. Anong dadaanan mo? Diba? Sabi ng Biblia, ang daan papunta sa langit, makipot. Yung papunta sa impyerno, maluwag. Kaya maraming tao ang pupunta sa impyerno kasi maluwag ang papunta. Kasi sa langit, makipot kasi hindi ka nagagawa ng masama. Pero ka ng takot sa kanya. Hello? So, ito, balikan natin kung ano yung naranasan natin nang tayo ay nakipag-isa kay Kristo. Pagkaunawa kung sino ang ngayon kay Kristo. Unang-una, dahil kay Kristo, ikaw ay napatawad sa iyong kasalanan. Pangalawa, ikaw ay tagapagmana. Isa sa tagapagmana
ng buhay na walang hanggan. Pangatlo, ikaw ay naging anak ng Diyos. Pang-apat, tumanggap ka na makalangit na mamamayan. At pang-lima, ikaw ay isa ng bagong nilalang. Pang-anim, ikaw ay ligtas. Pang-pito, siyempre may buhay na walang hanggan ka na. Pang-walo, ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos. Pang-siyam, ikaw ay pinili ng Diyos. At ang panghuli, ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Amen? May natutunan ba tayo? Opo. Yun, ano? So, yun lang. Maraming salamat sa Thank you inyo. po.